Sabi nga ni Pastor Budigas, yung mga nating superintendent, and the book of Philippines, chapter 1, okay, basahin ko dito sa Wikang Banyaga from verse 1 up to 5, then lundag tayo sa 27. Sabi dito mga kapatid, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishop and deacons. So tandaan natin mga kapatid, si Paul, si Timoteo, at yung mga deacons at yung bishop, mga kapatiran, yung saints. Yun po ang kanya pong kinakausap dito. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. So 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Mula nung una hanggang ngayon. Ayan. So sa 27 mga kapatid, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin muna tayo sa mandali. Panginoong banal, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. Nagpakumbaba, Panginoon, sa aming sarili, na wala kaming magagawa sa buhay namin kung wala ka, Panginoon. Ikaw ay may bigay ng buhay, at ikaw rin nakakaalam, Panginoon, kung saan magtatapos ito. Pero habang may kalakasan pa kami, Panginoon, Lord God, amin pong gagawin, Panginoon, ang mga bagay na kaaya sa iyong paningin, sapagkat ikaw po ang may sabi, Panginoon, Lord God, hallelujah, na ang makapaglingkod hanggang sa wakas, ang siya lang maliligtas. Ang walang dungis, walang kulubot, sa panahon ng pagbabalik, ay siya lamang makakasama sa iyong pagbabalik. Kung kaya, Panginoon, Lord God, kami po'y nagpapasalamat dahil mula noon hanggang ngayon, narito pa kami, Panginoon, O God, na natiling matibay sa iyong harapan sa kabila ng mga pagsubok, mga challenges sa buhay namin, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Panginoon, kung kaya nagawa namin magtatagumpay dahil nariyan ka sa amin, Panginoon. Salamat sa selebrasyon, Panginoon, ng Orduha Church, na kung saan, Panginoon, alam ko na hindi rin ligtas ang church na ito sa mga pagsubok, sa mga challenges, Panginoon, sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, ang aming kaaway hindi tumitigil upang kami, Panginoon, ay kanyang madala. Subalit kailanman, Panginoon, Lord God, hallelujah, ikaw ay mananagumpay. Dahil ikaw ay mananagumpay, Panginoon, kami rin ay mananagumpay. Kaya sa hapong ito, Panginoon, Lord God, ikaw ay aming pinasalamatan at pinupuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Praise God. Pwede na po kayo makaupo. Ayan. So, i-connect ko po, mga kapatid, yung team natin dito po sa aking pong outline na nagsasabing challenges we must face. Okay, so yung challenges, mga kapatid, sa buhay, hindi mawawala yan. Sabi nga nila, sa pagsilang pa lang ng isang sanggol, ito po'y umiiyak na. Ang interpretation ng iba, mga kapatid, kung bakit umiiyak ang isang sanggol, dahil alam niya na marami siyang mga kakaharaping mga challenges sa buhay. Praise God. Kaya, sa bawat nilalang ng Diyos, ay hindi po mawawala yung challenges na yan na kailangan nating harapin sa ayaw at sa gusto natin. Every generation has their own challenges to face. Nothing new under heaven. Walang bago dyan, kundi noon pa man, gano'n na ang mararanasan, of course, ng isang tao. Okay? So, hindi na daw kailangan ng isang taong doctorate o degree para magsabi sa atin na
there are challenges to our faith and our church. Hindi na kailangan. Dahil yan ay talagang mararanasan natin at totoong nararanasan natin. Praise God, sa ating pong buhay. Maging sa church, mga kapatid. Praise the Lord. Kay Pastori lang, mga kapatid, sa buhay niya. Una, nagkasakit din siya, mga kapatid. Nabalitaan namin. Praise God. At sa tulong ng Panginoon, siya po'y nagtatagumpay. At syempre, sa pagsisikap niya rin kung paano pangalagaan ang isang katawan. Sa pag-exercise lang, hanggang ako kay Pastor. At ngayon naman, mga kapatid, Sister Lily, nakikita natin. Praise God. Siguro kung mahina lang yung ating pananampalataya, pwede tayong magtanong sa Panginoon, Lord, bakit nangyari sa amin yung ganito? Praise God. Pero mga kapatid, alam ko, na sa bawat isa sa atin, ay talagang dumaranas tayo ng mga challenges. Ang kagandahan nga lang, mga kapatid, kapag kasama natin ang Diyos, hallelujah, saan ka man pumunta, hindi ka, mga kapatid, matatalo, hindi ka madadapa, hindi ka kumbaga, hindi ka masisira ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kahit man ikaw ay tatawid sa ilog, hindi ka malulunod. At kahit na ikaw lalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya yun ang kaibahan, mga kapatid, kapag ang isang tao ay mayroong Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Ano mang challenges yan? Dahil yan may hindi maiiwasan, talagang kaya nating harapin sa tulong ng ating Panginoon. The best way to meet this challenge is preparation. Praise God. Hallelujah. Ano mang bagay, mga kapatid, pag pinaghandaan, alam ko na ikaw ay magtatagumpay. Sa buhay ng isang tao, mga kapatid, napakahalaga po yung preparation. Kung gusto mo maging ano ka sa mundong ito, kailangan paghandaan mo. Kailangan mo mag-aral. I-prepare mo yung sarili. Kahit sa pagpili, mga kapatid, ng maging katuwang mo sa buhay, kailangan may preparation. Kailangan may plano. Hindi yung basta-basta na lang, kukuha ka dyan sa tabi-tabi. Kailangan isang guni mo sa Panginoon. Huwag mong kalimutan isang guni sa Panginoon, Lord. Kung magkaroon man ako ng partner, Lord, sana ito yung will mo sa akin. Okay? So, hindi yung nakita mo lang tumibok ng puso mo, hindi ka na nagpaalam sa Panginoon, direkta ka sa Kanya. Kaya marami mga relationship na hindi nagtatagumpay kasi hindi siya humingi ng tulong sa ating Panginoon. Praise God. So, ano pa? In Ephesians chapter 6, verse 15, and having shewed your faith, kailangan lagyan na natin ng pangyapak yung ating mga paa with the preparation of the gospel of peace. Dahil ang ebanghelyo ng kapayapaan, mga kapatid, ay higit natin kailangan. Praise God, hallelujah. Hindi tayo naging ganito, mga kapatid, kung walang ebanghelyo ng ating Panginoon na ating naririnig. Let us notice something by which we are challenged. Kaya dapat natin pansinin ang mga bagay na yan na siya naghahamon sa atin. Dahil alam natin, mga kapatid, na kapag tayo'y sama-sama, kayang-kaya. Praise God. Together we stand. Divided we fall talaga. Or united we stand. So magkakapatid. Yung word na yan. So we already know that very few churches even teach on the authority of God. So alam natin na kunti na lang ngayon ang talagang nagtuturo o kumikilala sa otoridad ng ating Panginoong Diyos. Christ, Holy Spirit, the Apostle teaching, and the Bible. So yung kanilang pagkakilala niyan ay kumbaga na-minimize na lang, hindi na nila mineximize. May mga bagay na challenges sa atin yan, dapat hindi magbago. Ang salita ng Panginoon ay hindi magbabago yan. Ang langit at ang lupa ay lilipas, pero salita ng Panginoon kailan may hindi magbabago. Kung sinabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy, hindi natin pwedeng baguhin yan. Nasasabihin natin na sa bagong henerasyon na tayo ngayon, Pastor. Praise God. No. Ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Many people reject any kind of authority. So, nakakalungkot dahil marami na mga tao talaga na nire-reject na nila o kaya inaayawan na nila yung authority ng ating Panginoong Diyos. Lalo na pagdating sa Kanya pong word, sa Word of God. That is one of the reason of our world is in such cause. So, kaya nga, yung dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan ng ating mundo, mga kapatid,
Dahil hindi na nila kinikilala yung tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano na may takot sa ating Panginoon. Di ba nabanggit kanila ni Kagawad? Na kung ang mga tao sa Nara ay mayroong takot sa Diyos, may titiwala sa Diyos, ang kapayapaan ay sumagana sa isang bayan. Totoo po yan, kapag naghari ang Diyos sa buhay natin, mayroon talagang kapayapaan. Pero kapag hindi na natin ito ini-exercise, hindi na natin ito ina-accept sa buhay natin, yan mag-umpisa ang kaguluhan. Praise God. Dahil sa mundong ito, mga kapatid, ang author po ng confusion ay walang iba, si Satan. Kaya kapag ikaw hiwalay sa Diyos, walang ibang pupuntahan doon sa panig ni Satan. There is one of the reason, that's the reason of, okay, sorry, nabasa ko na. We must recognize that God has ultimate authority. So dapat natin yan alalahanin o isipin talaga na kung saan ang Diyos lamang ay mayroong natatanging otoridad. And that authority has been delegated to Christ. Ibinigay kay Kristo yan. Praise God. And all the fullness of Godhead dwelling in Christ. Hallelujah. Yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. The Holy Spirit and the man who wrote the Bible. So, ang mga taong ginamit, mga kapatid, upang isulat ang salita ng ating Panginoon, praise God, kailangan kilalanin natin sila. Na sila'y ginamit ng Panginoon para dyan, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Dahil ang Word of God, ito'y isang binhi, mga kapatid, na pwede nating itanim sa isang tao na nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Isang totoong pangyayari, mga kapatid, praise the Lord, nakalimutan ko na kung ano ng mga tao na ang pastor dati sa Brooksville, Pastor Javi Lupa. Then sa harapan ng bahay nila, mayroon siyang auntie dyan na Montemor na isang pulis. Guido yung pangalan ng nakakilala sa kanya, yung pulis, at Terry naman yung babae. Praise God. Nangalala ko sa radyo, mga kapatid, praise God. Grabe ang congratulate niya pag-uwi ko. Pastor, ang ganda ng message mo doon sa radyo. Pero halata talagang Bisaya ka. Ganon, bakit? Kasi yung word na ang nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Yun ang tinakil ko eh. Nangamatay. Iba kasi ko pag hindi nangamatay, no? Dapat ang mga namatay kay Kristo. Nangamatay. So, hindi ko makakalimutan yun, mga kapatid. Pero sa bandang huli, na-conclude ko, mga kapatid, doon sila sa Manila na at nabaptize na siya doon in Jesus' name dahil mayroon na palang binhi na nasik sa kanyang puso at ito'y unti-unting tumutubo. Praise God. At pagdating sa tamang panahon, na-harvest niya. At hanggang ngayon, mga kapatid, mayroon siyang anak na nagiging pastor. Akalain mo, mga kapatid, praise God. Kaya kapag mayroon kayong kaibigan, masasabihan nyo man lang na mahal sila ng ating Panginoon, mga kapatid, yan ay Word of God. Karating ang panahon, hindi nila makakalimutan yan. Praise God, hallelujah. At posibleng pang tutubo yan, mga kapatid, dahil yan ay isang binhi. Sinabi ko, mga kapatid, sa mga taga-LGU, yung narinig ninyo dito ngayon, praise God, pagdating ng panahon na tayo kukunin na ng Panginoon, kung malangit man kahit may impyerno, hindi nyo makakalimutan ang Word of God na ito. Praise God. Kung kaya, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot. Yung mga challenges na ito sa Word of God, kailangan hindi tayo maapektuhan. Kung sa iba'y sabihin nila na hindi na kailangan na salita ng Panginoon, huwag tayong padala sa kanila. God has ultimate authority. Yan ang ating tandaan. He created the heavens and the earth. Praise the Lord. Hindi natin may tanggi yan. He created man from nothing. Sabi ni Job. And then, He made you for a purpose. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. What else? He reward those who serve Him. Yan. Magbibigay siya, mga kapatid, ng mga gantimpala sa mga tao talagang naglilingkod sa Kanya. Ito na, mga kapatid, si Satan, gusto niyang ma-minimize na natin ang Bible at hindi natin i-maximize. Satan and the world, will try to get you to doubt the authorship of the Bible. So, kailangan na daw ngayon si Satanas, gusto niyang kumbinsin ng mga tao para magkaroon ng doubt na ang salita ng Panginoon ay hindi na kailangan natin. Okay? They will say the Bible is obsolete na o hindi na ginagamit. Praise God. And outdated na. Hindi na papanahon. And does not apply to us. At hindi na raw kailangan para sa atin.
Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, pagdating ng technology, talagang naapektuhan yung ating pagiging devoted sa Bible. Kung minsan hindi natin nababasa yung Bible. Wala naman daw holy cellphone mga kapatid, kundi ang Holy Bible talaga, nandito nakabookbind, hard copy. Kumbaga sa ating po mga apps, yan po yung mga soft copy lang na tinatawag. Pero mga kapatid, ang maganda pa rin, meron tayong hard copy. At hindi lang hard copy mga kapatid, kahit hard copy ito, kung hindi natin ito dinadala, tinataglay sa ating puso, hindi natin ginagawa mga kapatid, kung anong binabasa natin, ay wala ring saysay ang lahat. Para na daw tayo isang taong tumingin sa salamin, nakikita niya kanyang mukha, at nung umalis siya, nakalimutan niya na kung anong mukha meron siya. Ano ibig sabihin mga kapatid ng salita ng Panginoon? Kailangan ang salita ng Panginoon ay magiging rima sa buhay natin. Hindi manatiling logos mga kapatid as a written word. Praise God, kailangan matransform ito mga kapatid from logos to rima. Ano ang rima? Yung mga kapatid, yung nakikita sa iyo buhay ang salita ng ating Panginoon. Dahil tayo ang buhay na sulat ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung pinamumuhay mo ang salita ng Panginoon, taglay-taglay mo yun sa buhay mo. Binabasa ka ng mga tao sa sanglibutan. Magtataka bakit? Kapag ang Pentecostal makikita lang nakainom ng isang buting beer, ay mapapansin, di ba Pentecostal yan? Bakit nagiinom bawal sa kanila yan? Tinitingnan nila tayo ng mundo. Samantalang ang mga kasama nila kahit matulog na yan sa kalasingan, wala namang sasabi bakit nagiinom yan. Why? Dahil ini-expect nila mga kapatid na iba na tayo. Mayroon tayong Kristo, mayroon tayong Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hindi nila ni-expect mga kapatid yung mga bagay na hindi natin ginagawa dahil iniwan na natin yan noon at narito mga bagay pawang naging bago na. Dahil sa Word of God mga kapatid na hindi natin yan sinasabing outdated na o kaya obsolete na. Praise God. Yan pa rin ang talagang natatanging salita ng Panginoon na siya pong may kapangyarihan para mabago ang buhay ng isang tao. Praise God. 2 Timothy 3:16 nandiyan yan. The Bible is the Word of God. Okay, so bilis-bilisan ko lang siguro ito dahil ang ating oras. Sa bagay, huwag kayong mag-alala. Maraming pagkain hinahanda dyan, sabi ni Pastor Ray. You see, when we can discard the Bible, there are not any rules that bind us and teach us how to serve the God of heaven. Kapag inaalis natin yan sa buhay natin, ang salita ng Panginoon or the Bible, wala nang ibang rules na nagbibigki sa atin upang tayo hindi mawalay sa kalooban ng ating Panginoon para tayo maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Each person can do whatever is right in their own minds. Yan mga kapatid, ang problema lang sa atin dahil sa kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon, praise God, ay malaya tayong gumawa ng gusto natin at hindi na sa Panginoon. So yun mga kapatid ang nakakalungkot na mga bagay. Na samantalang nung tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, isinuko na natin ang ating sarili sa Kanya. Praise God, kung kaya hindi na tayo nasusunod sa ating sarili, kundi ang Panginoong Hesukristo na. Galatians 2:20 mga kapatid, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi ang Diyos na. Hindi na tayo manager sa ating sarili, kundi ang Diyos na. Kapag sinabi na ng manager, hindi pwede yan, kailangan sumunod tayo. Hindi yung gusto natin ay gusto natin. Praise God. Hallelujah. The Bible gives us everything we need. 2 Peter chapter 1 verse 3. So, ito mga challenges nito mga kapatid, praise God, ay dapat natin mapagtagumpayan. At alam ko mga kapatid, ang Orduha Church ay matibay na kanila pong hinaharap mga kapatid ang challenges na ito. Praise God, hindi ito maging ganito mga kapatid, praise God, kung wala ang kanila pong pagharap sa mga challenges. Praise God, si Pastor Ray mga kapatid, dito ko nakikita, ngayon ko mga kapatid na patunayan, na lalo kong na-prove mga kapatid, na si Pastor Ray ay isang lingkod ng Diyos na nandoon yung submission niya, yung humbleness. Praise God, nagkituhan pa lang kami kanina mga kapatid, hindi ko alam kung bakit na-delay o na-table muna o di kaya na-hold muna yung kanyang karasam sa yung kanyang lisensya pagkasal. Pero bakit naman? Pero mga kapatid, ang sabi niya, wala tayong magagawa kundi magpasakot tayo. Kaya, hindi mangyayari na mayroong magpipetisyon sa iyo, pastor. Doon na ang mga pastor, hindi kami perfecto mga kapatid. Walang perfecto. Ang
Ang isang bagay lang na napanalangin ko sa Panginoon na hindi mawala sa buhay ko, yung kaya kong tumanggap ng pagkakamali. Na kaya kong humingi ng sorry sa mga taong nasaktan ko. Yun ang isang bagay, mga kapatid, praise the Lord, na dapat nating laging gawin sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. At sa akin, mga kapatid, sa totoo lang, kapag meron ako nakikitang mga member na pasaway, hindi ko po dinadala sa pulpito yan. Praise God. Hallelujah. So, mismo si Pastor Art na nagsasabi, huwag nating gawing pamalo ang pulpito. Ang mga miyembro natin pumunta sa church, they are expecting, mga kapatid, na ma-bless sila, makumport sila kung may problema, mga kapatid, praise God. Yan ang hinahanap ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kung bakit sila nanatili sa church, mga kapatid, dahil ramdam nila, mga kapatid, ang pag-comfort sa kanila, ang pag-care sa kanila. Dahil kung ano mang bagay na ginawa ko sa kanila, na ginawa natin sa ating Diyos. Di ba? Kinote, mga kapatid, yan ni SB, mga kapatid, kanina. Praise God. Hallelujah. So nakakalungkot lang, mga kapatid, praise God, na mayroong pastor kapag may galit siya, dinada sa pulpito. No. Praise God. Sa akin, mga kapatid, hindi dapat mangyari yan. Naman ko lang sa iba. Pero mga kapatid, kay pastor na nakikita ko. Eh sabi ko nga, sabi niya kanina, hindi naman siya perfecto. Yun ang kagandahan doon, mga kapatid. Kaya kapag ang pastor natin marunong magpakumbaba, marunong tumanggap ng pagkakamali, mga kapatid, sa palagay nyo ba kapag humingi kami ng patawad, nababawasan ba yung pagkatao namin? Halimbawa kayo na lang. Di ba? Nakakagawa kayo ng pagkakamali, pagkatao sabihin kayo ng sorry. Sa palagay nyo ba, nabawasan, napababa ka, nagiging ano ka na ba? No. Lalo kang itataas ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, dahil alam ng Diyos na kaya mong tumanggap ng pagkakamali. Praise God, hallelujah. In fact, ang Panginoon napunta rito, mga kapatid, praise God, para sa mga tao, kasalanan, hindi sa matuwid. Kung hanapin natin ang matuwid sa mundong ito, mga kapatid, praise God, wala tayong masusumbungan. Praise God. Kung bakit ang church naging matibay, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, just because nagkakaunawaan tayo. Ang mga kapatid sa Orduha, mga kapatid, hindi nagpetisyon, pitusan na natin si pastor, sumali sa politiko. No! Praise God, hallelujah. So mga kapatid, hindi lang natin nababasa yung kanilang puso, pero alam ko, mga kapatid, na gusto silang maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa mga tao. Paano natin abutin yung mga tao, mga kabihon, hindi tayo makipaghalubilo sa kanila? Huwag ka lang sasama sa kanilang mga maling gawa. Praise God. Kung gusto natin abutin, mga kapatid, kaibiganin natin, huwag natin kaawayin yung mga taong mga unbelievers. Kundi lalo natin kaibiganin, mga kapatid, huwag lang tayong sumali sa kanila pong mga gawa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, the Jesus Seminar was created for the very purpose. So, maraming mga seminar na ginagawa, mga kapatid, para lang mapaganda o di kaya lalong manumbalik ang pagtitiwala ng mga tao sa Bible. If they can discount Jesus, they can ignore anything He ever taught anymore. So wag na tayong tawaran, mga kapatid, kung ano nakasabi sa Biblia, nakasaad sa Biblia, yun ang ating gagawin. Some of the translation of the Bible seems make an effort to minimize Jesus as the divine. So wag nating ibaba, mga kapatid, praise God, ang authority ng ating Panginoon. Kailangan kung ano siya, pagkakilala natin, mga kapatid, noon, lalo tayo, mga kapatid, na magpasakop sa ating Panginoon, praise God. Dahil kailanman, mga kapatid, praise God, ang taong nagpakumbaba at nagpasakop sa ating Panginoon, itataas siya ng ating Panginoong Diyos. Ang sino mang nagmamataas sa kanyang sarili, ay ibababa siya ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. So the Bible is not God's word, so anything written is not come from God. So yung mga tao, mga kapatid, yung mga tao nagsasabi niyan, ang salita ng Panginoon, ang Bible ay hindi na salita ng ating Panginoon. Praise God. Kaya yung mga reasoning na yan ay lumalabas sa mga taong nagbago na ang kanilang pagtingin sa Bible. Praise God. Since the Bible tells the story of Jesus, it's just logical reasoning. Kung ang Biblia ay nagtumutukoy sa kasaysayan ng ating Panginoon, okay, it's just a logical reasoning that Jesus is myth or mythology lamang, or fiction, or fictional, katang-isip lamang na karakter. So, kumbaga binubulag tayo, kumbaga hinihila tayo sa paniniwalang ganun, mga kapatid. The main reason people minimize Jesus because His teaching do not go
along with their lifestyle. Dahil hindi pala sumasang-ayon sa kanilang uri ng pamumuhay ang Word of God. Kaya sinasabi na nila na outdated na yan. Praise God. Obsolete na yan yung Word of God. Hindi na kailangan ngayon. Praise God. Ang kailangan ngayon ay mga moderno na. No, mga kapatid. Praise God. Di ba sa cellphone natin mayroon ng magbabasa ng salita na i-click mo lang, siya na ang magbabasa yung cellphone na. Praise God. So, kumbaga, high-tech na mga kapatid, pero isang bagay yan na talagang unti-unti na tayong dumistansya at unti na tayong nawala ng gana. So, ang pagbasa ng salita ng Panginoon ay kailangan na may sacrifice. Kung na-experience mo mga kapatid, kung nagbasa ka ng salita ng Panginoon, inaantok tayo, di ba? Yung iba, ginagawa nilang sleeping habit yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung magbabasa ka ng salita ng Panginoon, aantokin ka. Praise God. Pero hindi dapat ganun mga kapatid. Kailangan mahalin pa rin natin ang Word of God. Hallelujah. Dapat mayroon pa rin tayo nitong dala-dala mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Baka pagdating ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, sasabihin niya, ang lahat ng may Bible, yun lang ang kasama sa... Paano na kaya kung wala tayong dalang Bible? O, di ba? So, mahalin natin ang salita ng ating Panginoon. Okay, so skip na siguro yung iba mga kapatid. To ignore part of Jesus' teaching is to deny all His authority. Kapag hindi natin yan sinusunod, atin na pong tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang authority. Praise God. Dahil may mga tao ngayon na kapag hindi aayon sa kanyang lifestyle, hindi na niya tatanggapin. Praise God. Pero sa iba lang yun mga kapatid, sa tunay naman akong Diyos, wala yan. Dahil tayo mga kapatid ay minulat ng Panginoon mula pa noon hanggang ngayon na natili tayo. Kaya nga, strive. Kumbaga, in one mind, in one spirit. Mga kapatid, kaya nating harapin ang mga challenges na yan. The word say, you must tolerate sin. Sabi ng nasa liputan, kailangan nating pakisamahan ng kasalanan. No. The word says, you must accept sin. Oh, mali yan mga kapatid. The word says, you must accept different lifestyle. You must not speak against sin. O, di ba? Huwag ka na magsasalita laban sa kasalanan. Hindi pwede yan. Sometimes, remaining silent is enough to tell others you support it. Yung iba, tahimik na lang. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya doon. Ipaglaban natin mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Dahil yun lang ang may authority. Praise God. Kapag kasama-sama tayo nananalangin sa isang espiritu mga kapatid, praise God, pagsisikapan natin na huwag mabago ang ating pagtingin sa salita ng ating Panginoon, dapat gawin natin mga kapatid. In other words, you have no right to stand up your beliefs and principle when sin is involved. You will be called intolerant, discriminatory, judgmental, ibigat yung mga kamag-anak, and hateful person. So hindi dapat mangyari yung mga ganun mga bagay mga kapatid. You must decide what you are going to do. Sa mga challenges mga kapatid sa buhay natin, maging sa mga anak ng Diyos, sa Bible makikita natin, si Habakkuk mga kapatid, sa Habakkuk chapter 1 verse 2, how long shall I cry unto you, Lord? Gaano katagal akong makikipag-usap sa iyo o manalangin sa iyo? Praise God. Habakkuk. Anong pagkakilala niyo sa kay Habakkuk o sa Habakkuk, kay Prophet Habakkuk? Siya na yung propeta na mahaba magluto. Nagit siya mga kapatid, haba. Si Habakkuk ay mahaba yung kanyang pasensya. Praise God. Kung babasahin natin ang kanyang sulat mga kapatid, praise God. Kaya nagtatanong siya, gaano ako katagal na mananalangin sa iyo, Panginoon? Pero sa bandang huling mga talata, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, tumingin ka sa paligid ng iyong bayan at makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa pagharap ng mga challenges, mga kapatid, kailangan ang patience, kailangan ang tibay, kailangan ang pagtitiis, mga kapatid, praise God. Dahil kung wala yan, hindi natin kayang magtatagumpay. Kaya mga kapatid, praise God, nung nabasa ko yung team, sa mga ganung bagay kasi dapat basahin natin ang context niyan, yung paano mabuo yung isang word. Kaya pwede mo basahin pabalik, o di kaya paabante mga kapatid ng Word of God. Kaya doon mga kapatid, nakikita natin kayo, nababasa natin na si Paul at si Timotheus mga kapatid, kasama ng mga saints,
kasama ng mga deacons, kasama mga kapatid ng mga obispo. Praise God, binabati niya ang iglesia sa Pilipinas, ay sa Pilipi mga kapatid, praise the Lord, na maging matibay. Praise God. At kaya kung ating tutuloy-tuloy mga kapatid sa 21, di ba? Yan ang sikat na verse, for to me to live is Christ, and to die is gain. Praise God. Dahil sabi mga kapatid ni Paul, kahit wala man ako, o nandyan ako, nakikita ko, nabalitaan ko, na kayo tumayong matibay sa paglilingkod ninyo sa Panginoon. Praise God. Mula pa noong araw hanggang ngayon. Praise God. Hallelujah. So yun ang nakikita ko mga kapatid sa Ordua Church. Makikita ko lang yung mga datihang mga members mga kapatid. Praise God. Masaya na ako. Hallelujah. Sinabi ko rin sa Buriraw mga kapatid. Praise God. Kung gaano kasaya yung lingkod ng Diyos mga kapatid na makikita yung mga tao. Kasi, kaya nakikita mo sila dyan, nagiging matagumpay sila sa mga pagsubok. Kaya bilanggit ko na kanina, di ba, nababasa naman hindi na kailangan yung doctorate na magsabi sa'yo na mayroon kang challenges. Talagang mayroon yan. Pero, sa mga anak ng Diyos na nakikita mo pa sa church mga kapatid, praise God, hallelujah. Salamat sa inyong pagsisikap, pagtitiis, para harapin yung mga challenges na yan at kayo na natili na nandiyan dyan. Yung walang mga kapatid, salamat sa initiative. Praise God, ni Pastor Ray na ngayong taong 2025, pwede silang abutin. Tama po yun mga kapatid, praise God. Doon sa Brooks lang, ang dami nang nabaptize. Alam ko dito, marami na rin nabaptize. Hindi pa uli ang lahat mga kapatid, amen. Ito'y challenge sa atin mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Para puntahan yung mga taong na bisa na natin naging kasama mga kapatid, bago man lang bumalik ang ating Panginoon. Praise God. Kung kaya mga kapatid, sa Diyos tayo magpapasalamat na ginabayan tayo ng ating Panginoon. Ang Ordua Church, sa akin lang, ito'y binibilang kong isang mother church din. Sister mga kapatid ng Brooks Point, baging ang Puerto Princesa. Ang dami nang natatag na simbahan sa pamagitan nito mga kapatid. Praise God. Tinanong ko nga sila yung mga kano kung saan convert. So sabi ni Pastor Ray, alam niya dito sa Ordua Church. Mga kapatid, mga karyon, ang dami na mga kapatid, praise God, ang mga family. Kaya kung saka ng akin lang, ito'y bilang isang mother na nanganganak. Hindi lang naman isang mother, di ba? Nasabi natin, ang Brooks Point lang yung mother church. So ang Ordua, pwede natin tawagin mother church. So ito'y nanganganak. Ang Puerto Princesa, nagiging mother church yan. Dahil nanganganak mga kapatid ng mga iglesia. So bakit nangyari gano'n? Dahil sa inyong pananalangin, dahil sa inyong pagiging matibay mga kapatid, upang harapin ang mga challenges. Praise God, hallelujah. So iskip ko na rin siguro yung iba mga kapatid. Malapit na rin ito. Dahil ang oras natin ay napakabilis. Okay, dito ako sa conclusion mga kapatid. Okay lang. Alas 6 na eh. Church, we face all this. And our children and grandchildren will face them as well. Kaya natin harapin yan mga kapatid. Mga members, mga apo natin, mga anak natin. Pagsama-sama tayo mga kapatid, together, in one mind, in one spirit, hallelujah, kaya natin, praise God, hallelujah, naharapin ang mga challenges na yan. Get us and them prepared to meet and face these challenges. It starts right now with you. Isimula ngayon mga kapatid, gawin na natin yan. Ordua Church, you are strong enough by one spirit, with one mind, and by one God, we face all these challenges. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Kayang-kaya natin yan. Harapin ang mga challenges na yan. Magdalangin na lang tayo sa isa't isa mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi ko nga, yun nangyari kay Sir Lily. Hindi basta-bastang pagsubok yan. Praise God. Hallelujah. Kung mahina-hina lang yung pananampalataya ng mga members sa Ordua, praise God, maaaring magtatanong tayo, Lord, bakit sa kay Sir Lily pa tumama yung sakit na yun? Pero mga kapatid, maniniwala tayo na lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay mayroong purpose ang ating Panginoon. Praise God. Yung bang naranasan mo na wala ka ng walang-wala ka na, praise God, doon kikilos ang ating Panginoon. Sa kasalan sa kana mga kapatid, alam ni Kristo na mawala ng anak, mawala ng inumin?
Kaya niya mag-provide, mga kapatid, praise the Lord, ng ganung mga bagay na mga inumin. Pero hindi niya ginawa yon kasi gusto mo nang iparanas ng Panginoon na kung paano tayo hingi ng tulong sa Diyos. Praise God. Si Job, mga kapatid, dinubos na lahat na wala sa kanya. At napatunayan, mga kapatid, ni Satan na ginawang experiment ang buhay ni Job. Sumuko si Satanas. Hindi ko kaya. Napakatibay ni Job. Ang Diyos ni Job, ang siyang Diyos natin. Hallelujah. Siya yung babalik na Diyos, mga kapatid, upang kukunin tayo sa ating pong mga sarili. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, huwag gumagulumihan na inyong mga kalooban. Sumampalataya lang kayo sa Diyos at sumampalataya sa atin, sabi ni Kristo. Dahil sa bahay ng aking Ama ay maraming kalalagyan. Ako'y paroroon at ihanda ko ang iyong kalalagyan at matapos ako magpaganda ng kalalagyan, ako'y muling paririto at kukunin ko kayo sa aking sarili na kung saan ako dumoon, kayo naman ay dumoon. Praise God, hallelujah. Hinilig ko yung mga backup singer natin. Pwede ba nating awitin, mga kapatid, yung The Goodness of God? Hallelujah. Sa pagising pa lang natin sa umaga hanggang sa